Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ngayon pag-uusapan natin yung kahalagahan ng time. Kung gaano ba siya ka-precious, kung bakit tinuturing tong kayamanan. So sa pagkawalay ko sa nanay ko for 31 years, marami akong natutunan in between. And kasama na rin dun yung time. Ano ba ang halaga ng time? So ako as a criminologist, pinag-aaralan din namin yung mga taong nakakulong. Okay? Yung penology. Ano ba mga rules niyan? Ano ba mga purpose niyan? So ngayon, sa loob ng kulungan mga Lods, pag may nagagawa ka mabuti at pag meron ka pinagtatrabahuan doon, kasi may trabaho din doon lalo sa, sa corrections, sa Bureau of Corrections, ang isa sa mga binabayad doon is yung araw ng paglaya. Kunwari, after 100 days bago ka lumaya, babawasan nila ng isang araw yun after 99 days bago ka lumaya. So nangyayari, para nawo-work mo yung paglaya mo din. So, sasabihin mo sa akin, bakit ganun? Ba't hindi pera? Kasi Lods, walang ibang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao na pag nawala ay hindi mo na may babalik ay ang time. And lalo na sa mga nakakulong. Karamihan dyan, actually 99.999% ng tao nakakulong, ang pinakamahalagang bagay sa kanila yung oras ng paglaya. Kasi sobrang very rare case lang naman yung mga taong gusto maiwan na lang sa kulungan May mga ganun pero sobrang rare case nun. Kasi talagang wala na silang babalikan sa labas at naging buhay nila sa loob. Pero wag tayo sa exemption, doon tayo sa in general. So, ang time, napakahalaga niyan. Ibinabayad nga yan sa mga nakukulong Di ba? Ano ang pinakamatinding parusa? Di ba? Mas mahabang time ng pagkakakulong. Ang tinatanggal kasi sa'yo is yung time ng buhay mo. Di ba? Yung time ng buhay mo. Ngayon, bakit karamihan ng trabaho, di oras? Karamihan lang Kasi ang kinukuha sa'yo is yung oras mo. Kapalit ng pera na hindi nagagawa ng boss. Kunwari, yung boss, kailangan niyang bantayan to, kailangan niyang bantayan yan. Hindi naman niya kayang pumunta sa dalawang lugar sa isang oras. Diba? So, napakahalaga ng oras na yun, diba? So, nagbabayad siya ng ibang tao, kinukuha niya yung time mo na doon ka, babayaran kita. So, ganun kahalaga ang time. So, bakit ko nga ba pinapaliwanag sa inyo to? Kasi, ang time at pera, nagiging valuable din yan kung paano mo siya gagamitin. Kunwari ang pera, ginamit mo sa mga walang kwentang-kwentang bagay. Kunwari meron kang 1,000, ginamit mo sa kung ano-anong bagay na hindi naman mahalaga. Ano nangyari sa 1,000 mo? Parang naging useless siya. Naging worthless siya. Ganon din sa time. Kunwari ang time mo is sinayang mo sa mga walang kwentang bagay, hindi naman sa mga dapat na pinaglalaanan ng oras mo doon mo ginamit. Ano nangyari sa oras mo? Nasayang, 'di ba? Naging worthless. Pero ang pinagkaiba ng time sa pera, ang time hindi mo may babalik. Ang pera, pwede mong kitain, 'di ba? Minsan nga kaya pang doblehin, 'di ba? Magsipag ka lang lalo or galingan mo lang lalo, 'di ba? Pwede mong kitain yung pera Pero yung time hindi. So ano nga ba yung buong point nito? So after 31 years namin nagkita ng nanay ko, meron pa kaming time. 'Di ba? Ngayon, pagkakita namin meron pa kaming time. So, alam ko mas maikli na yung time ng pagsasama namin kasi yung 31 years is nawala yun nang hindi kami magkasama. So, anong gagawin mo doon sa remaining time na yun? Kunwari yung pera mo, konti na lang, anong gagawin mo doon? Di ba? Alam nga naman sayangin mo pa sa mga walang kakwenta-kwentang bagay yun. Kagaya rin nung time. Bakit ko sasayangin yung time na yun na magtampo sa kanya, sisihin ko siya, awain ko siya, yun na nga lang yung natitirang time namin Again, the mere fact na nung nalaman niyang hinahanap ko siya at malapit ko na siyang mahanap, sobrang miss niya na ako at gusto niya akong makita. Wala na akong kailangang questionin sa kanya. And yung time na natitira sa amin na alam kong pag sinayang ko pa ay hindi ko na naman may babalik, ay hindi ko na sasayangin. Kaya lahat yun chine-cherish ko. So kung meron akong time para mag-message sa kanya, para mag-send ng picture sa kanya, video ng ginagawa namin ng family ko, ginagawa ko. And yun din. Ginagawa niya rin sa akin yung minsan tumatawag siya kahit hindi pa kami ganong nagkakaintindihan. Kasi mas madali talaga mag-usap ng ng message lang Kasi may translate Pero sa video call minsan mahirap. Pero minsan gusto namin makita yung isa't isa, kaya ginagawa namin yun. So yun lang mga Lods. Sana is nagkaroon ng aral sa inyo tong paliwanag ko about sa time. Kung gaano ba siya ka-precious. And yung comparison niya about sa pera. And again, yung time mo nga binibili ng boss mo Diba? Kapalit ng pera niya. Ibig sabihin mas mahalaga yung time mo kaysa doon sa pera, diba? So mga Lods, yun lang. Thank you.